Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi! Ako si Carlo, 20 years old, at second year college student na ako sa darating na pasukan. Working student ako. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangang magtrabaho para matustusan ang pag-aaral ko. Supported naman ako ng mga ate ko na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila ang sumasagot sa tuition ko, mga school requirements, allowance, at iba pang gastusin. Apat kaming magkakapatid, tatlong babae at isang lalaki, at ako ang bunso. Masasabi kong maayos naman ang buhay namin. Hindi man kami sobrang mayaman, pero hindi rin kami kinakapos. Dahil sa sipag at sakripisyo ng mga ate ko, hindi ko kailangang mag-alala kung saan kukuha ng panggastos para sa pag-aaral ko. Pero kahit ganon, gusto ko pa rin magtrabaho para magkaroon ng sarili kong pera. Call center agent ako sa gabi at estudyante naman sa umaga. Hindi alam ng mga ate ko na ako kasi sigurado akong hindi nila ako papayagan. Gusto nila na mag-focus lang ako sa pag-aaral at sulitin ang pagkakataong ibinibigay nila sa akin. Ayaw nilang mahirapan ako. Pero gusto ko talagang magtrabaho. Gusto kong matutong tumayo sa sarili kong mga paa habang bata pa ako. Ayokong umasa habang buhay sa ibang tao kahit pamilya ko pa sila. Gusto kong maranasan kung paano kumita ng pera gamit ang sarili kong pagod at pagsisikap. Mahilig din kasi akong mag-ipon. Sa tuwing nakakatanggap ako ng sahod, masaya akong nakikita na unti-unting lumalaki ang laman ng savings account ko. Hindi man kalakihan ang kinikita ko, pero para sa akin, malaking bagay na alam kong pinaghirapan ko yon. Bukod doon, gusto ko ring magkaroon ng emergency fund para sa sarili ko. Ayokong dumating ang araw na may kailangan ako, tapos aasa pa ako sa mga ate ko. Gusto kong maging handa sa anumang pwedeng mangyari sa buhay. At higit sa lahat, gusto kong masuklian kahit papaano ang mga sakripisyong ginawa ng pamilya ko para sa akin. Kahit hindi pa ngayon, gusto kong darating ang panahon na ako naman ang tutulong sa kanila. Ako naman ang magbibigay ng suporta at hindi na puro tanggap lang. Kaya kahit mahirap pagsabayin ang trabaho at pag-aaral, pinipili ko pa rin itong gawin. Nakakapagod minsan, kulang sa tulog, at halos wala ng oras para magpahinga. Kasama ko ngayon si Mama dito sa mall. Bumibili kami ng mga damit at iba pang gamit na kakailanganin niya. Pupunta kasi siya sa ibang bansa para magbakasyon. Kukunin siya ng mga ate ko sa Canada para doon muna magbakasyon at makasama sila. Pagkatapos naming bumili ng mga gamit sa mall, kumain muna kami ni Mama sa isang restaurant sa BGC. Medyo napagod din kami kakalakad at kakapili ng mga bibilhin. Kaya masarap din ang makaupo at makapagpahinga kahit sandali. Tapos pagkatapos namin kumain, kikitain namin ang kaibigan ni Mama na tiga Masbate. Kasama rin nito ang anak niya dahil may pag-uusapan silang mahalaga. Doon ko nalaman na makikituloy pala sa bahay namin ang anak ng kaibigan ni Mama ng halos isang buwan. Taga-probinsya at pupunta siya sa Maynila para mag-review at mag-focus sa paghahanda para sa board exam niya. Naisip ng kaibigan ni Mama na mas makakatipid at mas magiging komportable kung sa amin muna titira ang anak niya. Close naman si Mama at ang kaibigan niya, so wala naman problema yung pagtira. Sa totoo lang, okay lang din naman sa akin. Medyo malaki naman ang bahay namin at may sarili rin akong kwarto, kaya hindi naman magiging problema ang espasyo. Isa pa, naiintindihan ko kung gaano kahalaga ang board exam para sa isang tao. Malapit lang din kasi yung review center sa bahay namin. Kung makakatulong ang bahay namin para magkaroon siya ng tahimik at maayos na lugar na mapag-aaralan, bakit hindi? Naging curious lang ako kung ano kaya ang ugali at itsura ng anak ng kaibigan ni Mama. Hindi ko pa kasi siya nakikita kahit kailan. Upo kami ni Mama sa isang bench sa loob ng mall habang hinihintay ang kaibigan niya. Ayon kay Mama, papasok na raw sa loob ng mall ang kaibigan niya, kaya hindi na kami lumayo pa.
Habang nakaupo kami, paminsan-minsan ay nagkukwentuhan kami tungkol sa nalalapit niyang biyahe sa Canada. Marami pa raw siyang kailangang asikasuhin bago umalis. Maya-maya, may napansin akong isang babae na kumakaway sa direksyon namin. Nang makita niya si Mama, agad siyang ngumiti ng malaki at dali-daling lumapit. Linda! Masayang sigaw ni Mama habang tumatayo. Nagyakapan agad silang dalawa na para bang matagal nang hindi nagkita. Kasama ng babae ang isang lalaki na matangkad at nakasunod lang sa likuran niya. Mukhang nasa early 20s ang edad nito. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, maong na pantalon, at may dalang backpack sa balikat. Ito na pala ang anak ko na si Richard, sabi ng kaibigan ni Mama habang tinuturo ang lalaking kasama niya. Ang tangkad na ni Richard, parang kailan lang ang liit-liit mo pa, sabi ni Mama. Hello po tita, sabi ni Richard. Ngumiti si Mama bago naman ako itinuro. Ito naman si Carlo, binata na rin, sabi niya. Hello po, sagot ko. Hello, sagot ni Richard sabay ngiti. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong natahimik. Pasimple akong napatingin kay Richard habang nag-uusap sina Mama at ang nanay niya. Shit, ang gwapo niya. Matangkad siya, siguro nasa 6 feet o malapit doon. Matangos ang ilong, mapula ang mga labi, at built yung katawan niya. Hindi naman sobrang maskulado, pero built ang katawan niya. Yung tipong halatang nagwo-workout o kaya naman ay active sa mga physical activities. 27 years old na si Richard. 20 years old naman ako. 7 taon ang pagitan naming dalawa. Habang pinagmamasdan ko siya, bigla akong naalala na ito pala ang lalaking makikituloy sa bahay namin ng 1 buwan. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang bigla akong kinabahan at naging excited tapos naramdaman ko na tumigas. Yung alaga ko sa loob ng short. Pagkatapos noon, sabay-sabay na kaming umuwi ng bahay. Habang nasa biyahe, nagkukwentuhan sina Mama at Tita Linda tungkol sa Canada, sa mga ate ko, at sa magiging review ni Richard para sa board exam. Ako naman ay tahimik lang sa likod at paminsan-minsang sumasagot kapag may itinatanong sa akin. Pagdating sa bahay, ipinakita agad ni Mama kay Richard ang magiging kwarto niya. Magkatabi lang kami ng kwarto ni Richard. Hindi naman kalakihan ng guest room pero kompleto naman sa gamit. May kama, cabinet, study table, at aircon. Sapat na sapat para sa isang taong magre-review para sa board exam. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Flight na kasi ni Mama papuntang Canada. Kaya maaga rin kaming umalis ng bahay para hindi maipit sa traffic. Kasama namin si Tita Linda at si Richard dahil sabay na silang pupunta sa airport. Si Mama ay lilipad papuntang Canada para bisitahin ang mga ate ko, habang si Tita Linda naman ay sasakay ng eroplano pauwi ng Masbate. Pagdating sa airport, tinulungan namin silang ibaba ang mga bagahe. Mag-ingat ka lagi ha, sabi ni Mama habang inaayos ang kwelyo ng suot ko na parang bata pa rin ang tingin niya sa akin. Noted, sagot ko. Ikaw na muna bahala sa bahay habang wala ako, sabi ni Mama, tapos tumango lang ako. At pamasok na sa loob ng airport si Mama at Tita Linda. Naiwan kaming dalawa ni Richard sa labas ng airport matapos naming ihatid sina Mama at Tita Linda. Pareho kaming nakatingin sa entrance kung saan sila huling dumaan bago tuluyang mawala sa paningin namin. Ilang segundo kaming tahimik tapos nagsalita si Richard. Carlo, nagugutom ako. Kain muna tayo bago tayo umuwi, sabi niya. Saan tayo kakain, kuya? Tanong ko. Hindi ko sure eh. Hindi ako pamilyar dito. And actually, second time ko palang pumunta dito sa Manila. Sagot niya. I see. Akala ko sanay ka na dito sa Manila. Sagot ko. Hindi. Mas sanay ako sa probinsya. Kapag nandito ako, pakiramdam ko naliligaw ako kahit may Google Maps. Sabi niya sabay tawa. Mag-McDo na lang tayo. Sabi ko. Sige. Sabi niya tapos nag-book kami ng taxi papunta ng Mall of Asia para doon kumain saka may bibilhin din ako na gamit para sa school. Malapit na pasukan. Pagdating namin sa Mall of Asia, dumiretso agad kami sa McDonald's para kumain. Pareho na rin kasi kaming gutom dahil maaga kaming umalis ng bahay para ihatid sina Mama at Tita Linda sa airport.
Pagkaupo namin sa mesa, agad kaming umorder ng pagkain. Habang naghihintay, paminsan-minsan ay nagkukwentuhan kami tungkol sa probinsya nila, sa board exam niya, at sa buhay sa Maynila. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang mapatingin kay Kuya Richard. Sa totoo lang, gwapong-gwapo talaga ako sa kanya. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig sa kanya ng ilang segundo bago ako biglang umiwas ng tingin. Buti na lang abala siya sa pagkain at hindi niya napapansin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-attract kay Kuya Richard. Mabilis kasi talaga akong humanga sa mga lalaki, lalo na kapag gwapo. Ang totoo, walang nakakaalam na bakla ako. Kahit sa pamilya ko o sa mga kaibigan ko, hindi ko pa yun nasasabi. Natatakot kasi akong husgahan o hindi tanggapin ng mga taong mahalaga sa akin. Kaya sa buong buhay ko, itinago ko lang ang bahaging iyon ng sarili ko. Natuto akong maging maingat sa mga kilos, salita, at maging sa mga bagay na ipinapakita ko sa ibang tao. Wala rin akong naging karanasan sa kapwa lalaki. Hanggang paghanga lang, mga simpleng crush, at mga damdaming ako lang ang nakakaalam. Mahilig din ako manood ng mga rated SPG na videos, lalo na yung mga bembangan ng dalawang lalaki. Kaya nung makita ko si Kuya Richard, may namumuunang pagnanasa sa isip ko. Ilang araw pa lang kaming magkasama ni Kuya Richard sa bahay, pero mabilis kaming naging close sa isa't isa. Sa una, akala ko tahimik at seryoso lang talaga siya. Pero habang tumatagal, unti-unti ko ring nakilala ang totoo niyang ugali. Mabait siya, madaling pakisamahan, at mahilig magkuwento tungkol sa buhay niya sa probinsya, sa college days niya, at sa mga karanasan niya habang naghahanda para sa board exam. Kapag pareho kaming walang ginagawa, madalas kaming magkausap sa sala o sa dining area habang nagkakape o kumakain. Isang gabi, ginabi na akong umuwi ng bahay. Gumala kasi kami ng mga kaibigan ko para sulitin ang natitirang araw dahil malapit na mag-back to school. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Kuya Richard sa sala. Kakalabas lang yata niya ng banyo dahil nakatapis lang siya ng tuwalya sa baywang at basa pa ang buhok niya. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya at kung ano-ano ang nai-imagine ko. Hindi ko na malaya na ilang segundo na pala akong nakatingin sa kanya. Hanggang sa bigla siyang napalingon sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Agad akong kinabahan. "Nandyan ka na pala, Carlo," sabi niya. "Oo, kakadating ko lang," sagot ko. Tumango siya habang nagpupunas ng buhok gamit ang tuwalya. "Kumusta gala ninyo?" tanong niya. "Ayos naman. Nagkape lang kami tapos nag-ikot-ikot sa mall," sagot ko. "Gusto ko din gumala. Samahan mo ako bukas. May pasok ka ba sa work?" tanong niya. "Wala naman. Day off ko hangang bukas. Saan mo ba gusto pumunta?" Sabi ko. "Kahit saan." "Saan ba maganda pumunta dito?" tanong niya. Napaisip ako sandali. Hindi ko rin masyadong alam eh. Pero kung gusto mo, punta tayo sa BGC bukas. Sagot ko. "Alam ko yon. Nakikita ko yon sa Facebook. Sige, punta tayo doon bukas." Sabi niya. "Sige, ikot-ikot tayo doon tapos bahala na kung saan tayo abutin." Sabi ko. Pagkatapos naming mag-usap, pumasok na ako sa kwarto ko at nahiga sa kama. Pagod na pagod ako buong araw kaya hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog. Nagising na lang ako ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Bumangon ako para sana pumunta sa banyo. Paglabas ko ng kwarto, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Kuya Richard. Hindi ko alam kung bakit, pero napahinto ako. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip sa loob. Mahimbing ang tulog niya. Nakahiga siya sa kama at sobrang himbing ng tulog niya. Wala siyang suot na pang-itaas. Naka-boxer lang siya. Natakam ako sa nakikita ko kaya dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Tumayo ako sa harap ng uluhan niya at pinagmasdan ko siya habang nakapikit. Tapos dahan-dahan ko nilapat ang labi ko sa labi niya. Hindi ko din maintindihan kung bakit ko yung ginawa. Tapos bigla akong lumabas ng kwarto at pumunta ng banyo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa ginawa ko pero
Meron pakiramdam sa akin na hindi nagsisisi sa paghalik ko sa kanya. Hapon na nang pumunta kami ni Kuya Richard sa BGC. Mas masarap kasi talagang pumunta roon kapag palubog na ang araw at medyo dumidilim na. Buhay na buhay ang lugar, lalo na kapag weekend. Maraming tao ang naglalakad, nagja-jogging, nagkakape, at nakikipagkita sa mga kaibigan. Nag-rent din kami scooter para libutin ang BGC. Habang nakasakay sa scooter, parang bata si Kuya Richard na namamangha sa paligid. Paminsan-minsan ay tumitigil siya para tingnan ang mga gusali, street art, at mga lugar na nakikita lang daw niya noon sa Facebook. Pagkatapos naming umikot, naglakad-lakad naman kami sa High Street. Kumain kami ng kung ano-ano habang naglalakad. May street food, ice cream, milk tea, at kung ano-anong pagkain na nadaanan namin. Habang kumakain kami ni Kuya Richard, hindi mawala sa isip ko ang nangyari kagabi. Ang sarap ng labi niya. Gusto ko ulit siya halikan. Habang nagkukuwento siya tungkol sa mga lugar na gusto pa niyang puntahan sa Maynila, tahimik lang akong nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatango ako at sumasagot, pero kalahati ng isip ay siya yung laman. Iniisip ko yung katawan niya, naka-topless at boxer lang ang suot. May girlfriend ka na ba, Carlo? Bigla niyang tanong habang kumakain ng ice cream. Naku, wala. Natatawa akong sagot. How about boyfriend? May boyfriend ka? Natatawa rin niyang sabi. Bigla akong nailang. Lalong wala. Sagot ko habang pilit na tumatawa. Joke lang. Good yan. Focus ka lang muna sa school mo. Sabi niya. Ikaw, may boyfriend ka ba o girlfriend? Tanong ko. Biniro ko rin siya. Napatawa siya. Wala. Life goals muna ang focus ko. Saka na, young love life kapag successful na ako. Sagot niya. Pagkatapos ng masayang gala namin ni Kuya Richard sa BGC, nagpasya na rin kaming umuwi. Gabi na rin kasi at pareho na kaming pagod, kakalakad at kakakain kung saan-saan. Nagbook na lang kami ng taxi para mabilis kami makauwi. Habang nasa biyahe pa uwi, tahimik lang kami pareho. Hindi dahil wala kaming mapag-usapan, kundi dahil pareho kaming pagod at masaya sa naging araw namin. Pagdating namin sa bahay, halos 10:00 na ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na kami sa isa't isa. Pumasok na siya sa kwarto niya. Ako naman ay dumiretso rin sa sarili kong kwarto. Pagkahiga ko pa lang sa kama, naramdaman ko agad ang pagod sa buong katawan ko kaya hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako ng madaling araw dahil nilamig ako sa lakas ng aircon sa kwarto ko. Bumangon ako at agad itong hininaan. Habang inaantok pa, napagpasyahan kong lumabas sandali para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa hallway, napansin kong bahagyang nakabukas na naman ang pinto ng kwarto ni Kuya Richard. Hindi ko maiwasang mapasilip. Mahimbing ang tulog niya. Wala siyang suot na damit at nakaboxer lang siya. Dahan-dahan akong lumapit sa kama niya tapos hinalikan ko ulit siya. Nagulat ako kasi biglang bumukas yung mga mata niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Carlo, anong ginagawa mo? Naguguluhan na tanong niya. Agad akong napaatras. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sorry kuya, sagot ko. Tapos nagmadali akong lumabas pero bigla niya akong hinawakan sa braso. Bakit mo ako hinalikan? Tanong niya. Wala akong masabi. Kundi sorry lang ang lumalabas sa labi ko. Sorry. Hindi ko din alam. Sagot ko tapos tinignan lang niya ako. Trip mo ba ako? Tanong niya. Pero hindi ako makapagsalita. Tapos hinawakan niya yung kamay ko at pinatong sa junjun niya. Nagsalita ulit siya. Sige pasayahin mo ko. Sabi niya. Tapos humiga siya sa kama na parang ipinauubaya niya ang sarili niya sa akin. Parang naging sunod-sunuran ako sa mga utos niya at ginawa ko ang mga sinasabi niya. To make the story short, meron nangyari sa amin na dalawa. First time ko yon. Halo-halong kaba, sarap, excitement at takot yung naramdaman ko. First time ko makatikim ng lalaki. Matagal kong itinago sa sarili ko kung sino talaga ako. Matagal akong natakot sa sasabihin ng ibang tao, sa posibleng paghusga nila, at sa posibilidad na baka hindi ako tanggapin.
Kaya nang mangyari yun sa amin ni Kuya Richard, pakiramdam ko ay parang may bahagi ng sarili ko na matagal nang nakakulong ang unti-unting nakahinga. Pero kasabay noon ay maraming tanong. Ano na ang mangyayari pagkatapos nito? Magbabago ba ang pakikitungo namin sa isa't isa? Pero noong mga gabing yun, parang hindi na ako masyadong nag-iisip. Sa halip na tanungin ang sarili ko kung tama ba o mali ang nangyayari, mas pinili kong damhin na lang ang mga sandali na magkasama kami. Halos mapaiyak ako sa sakit kasi first time ko. Nanginginig yung buong katawan ko. Nung pumasok siya sa loob ko, parang may napupunit na bagay na hindi ko ma-explain basta sobrang sakit. At nang matapos ang sandaling iyon, matagal kaming natahimik. Pareho kaming nakaupo at walang gustong maunang magsalita. Pakiramdam ko kasi, kapag may nagsalita, doon namin haharapin ang katotohanan na may nagbago na sa pagitan naming dalawa. Sa huli, si Kuya Richard din ang unang bumasag sa katahimikan. Carlo, wala dapat makaalam ng nangyari. Gets mo ba? Sabi niya. Sige kuya, sagot ko. Good, sabi niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpatuloy lang ang buhay namin na parang walang nagbago. Kapag magkasama kami sa bahay, we acted as normal. Parang walang nangyari. Nag-uusap pa rin kami gaya ng dati. Sabay pa rin kaming kumakain minsan. Nagkakape sa umaga. Kapag may kailangan siyang bilhin, minsan sinasamahan ko siya. Kapag may tanong naman ako tungkol sa pag-aaral o sa buhay, isa siya sa mga una kong tinatanong. Normal lang kami. Parang kuya lang ang atake ko sa kanya. At akala ko isang beses lang mangyayari ang lahat. Akala ko one time lang yung bembang namin pero naulit nang naulit. Halos gabi-gabi. Halos gabi-gabi akong wasak. Dumating sa punto na hindi na namin kailangang magsalita para maintindihan ang iniisip ng isa't isa. Isang tingin lang, alam na namin. Kaya hindi ko na malayan kung kailan nagsimulang maulit ang mga sandaling akala ko ay minsan lang mangyayari. Hanggang sa isang araw, pag uwi ko galing school, may nakita akong hindi pamilyar na pares ng sapatos sa may pintuan. Noong una, inisip ko na baka may bisita lang si Kuya Richard mula sa review center. Pagpasok ko sa sala, nakita ko siyang nakaupo kasama ang isang lalaki na kaedad niya. Matangkad din ito at mukhang mabait. Pagkakita sa akin ni Kuya Richard, agad siyang ngumiti. Uy Carlo, halika, sabi niya. Lumapit naman ako sa kanila. Si Carlo nga pala, sabi niya sa lalaki. Tumayo ang lalaki at inabot ang kamay niya sa akin para magpakilala. Ay, ako si Kevin, sabi nung lalaki. Hello po, sagot ko habang kinakamayan siya. Ngumiti si Kuya Richard bago tumingin sa akin. Boyfriend ko siya, sabi niya. Parang biglang tumigil ang mundo ko nang marinig ko iyon. Nanatili ang ngiti sa labi ko, pero pakiramdam ko ay may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ko. Oo, long distance kami. Nasa barko kasi siya, kaya hindi kami nagkikita. At ngayon lang siya umuwi. Pero 2 months pa lang kaming magjowa, sabi ni Richard. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Maraming sinabi sa akin si Kuya Richard ng gabing iyon. Marami akong nalaman tungkol sa relasyon nila ni Kevin. Tungkol sa mga pagsubok na pinagdaanan nila bilang long-distance couple. Tungkol sa mga pagkakataong halos sumuko na sila sa relasyon dahil sa layo at kakulangan ng oras para sa isa't isa. Tahimik lang akong nakikinig. Habang tumatagal ang usapan, mas lalo kong naiintindihan kung gaano kahalaga si Kevin sa buhay ni Kuya Richard. Wala naman akong gusto kay Kuya Richard. Para sa akin, simpleng attraction lang naman yon. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nakakaramdam pa rin ako ng sakit at disappointment. Hindi ko alam kung nasasaktan ba ako dahil sa kanya or sa selos dahil nalaman ko na meron siyang boyfriend. Hindi ko alam talaga. Alam din ng boyfriend niya na may nangyayari sa amin na dalawa, pero okay lang daw sa kanya. At tinanong nila ako kung gusto ko daw ba na bimbangin nila akong dalawa. Dahil sa curiosity ko at sa kagustuhan kong maintindihan ang sarili ko, pumayag ako. Isa iyon sa mga karanasang hindi ko kailanman makakalimutan.
Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang ma-experience ko yung bembang kay Kuya Richard at sa boyfriend niya. 27 na ako ngayon. Kapag binabalikan ko ang mga desisyong ginawa ko noong bata pa ako, mas naiintindihan ko na kung bakit nangyari ang mga iyon. Mapusok ako noon at curious. At nasa yugto ng buhay kung saan sinusubukan kong kilalanin ang sarili ko at unawain ang mga bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Kapag bata ka pa, may mga bagay talagang gusto mong maranasan kahit alam mong hindi dapat o kahit alam mong may posibilidad kang magkamali. Minsan, kapag bata ka pa, mas nakakaakit ang mga bagay na bawal. Hindi dahil tama ang mga ito, kundi dahil likas tayong curious. Gusto nating subukan, alamin, at maranasan ang mga bagay na hindi pa natin naiintindihan. Bahagi na lang ng nakaraan ko sina Kuya Richard at Kevin, pero yung experience ko sa kanila, naranasan at inulit ko ulit sa iba, kasi sobrang nasarapan ako at nag-enjoy. Meron na rin akong boyfriend ngayon, 2 years na kaming dalawa. At masasabi kong, masaya na ako. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.